Alam nyo ba na ang pagkakaroon ng malusog at magagandang ngipin ay mahalaga din sa isang sundalo dahil kailangan nilang mag-concentrate sa kanilang pakikipaglaban at hindi naiistorbo ng sobrang sakit na dulot ng sirang ngipin. Kaya naman noong 1944, World War II, ang katungkulan na panatilihing malinis at malulusog ang mga ngipin ng mga sundalo ay nasa kamay ni Ben L. Salomon na isang dentista sa US Army. Siya ay isinilang noong 1914 sa Milwaukee, Wisconsin at may masayang kabataan. Isa siyang Boy Scout at palaging sumasali sa mga aktibidad nito. Nag-aral siya sa isang universidad at pagkaraan ay sa isang dental school kung saan ay nagtapos siya noong 1937 at tinayo ang kanyang sariling klinik sa Los Angeles. Subalit noong 1940, siya ay kinuha ng US Army dahil ang Amerika ay nag-uumpisa ng maghanda sa paparating na digmaan. Nang una ay na-assign siya sa infantry bilang private dahil nag-qualify siya bilang eksperto sa paggamit ng armas. Pero agad din siyang nilipat sa Army Dental Corps at kinumisyon bilang First Lieutenant. Sa kabuuan, siya ay magaling na sundalo at minahal ng mga nakapalibot sa kanya. Taong 1944 ay umangat siya sa ranggo na kapitan at na-assigned sa 27th Infantry Division. Sa pagsisimula ng buwan ng Hunyo taong 1944 ay matitikman ni Salomon ang pait ng bakbakan sa unang pagkakataon nang ang kanyang dibisyon ay nilipat sa Pearl Harbor para sumama sa malaking puwersa na lulusob sa Mariana Islands na hawak noon ng mga Hapon. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga islang ito sa Amerika ay dahil kung makukuha nila ito ay maaari nilang maistasyon doon ang kanilang bagong B-29 Super Fortress Heavy Bombers kung saan madali na lang nilang maaatake ang kalupaan ng Japan. Noong June 15, 1944, pagkaraan ng malaking pambobomba ng Amerika na tumagal ng 2 araw, ang 8,000 Marines at suportado ng mga malalaking tangke ay dumaong sa baybayin ng Saipan, isa sa mahahalagang isla sa Mariana Group of Islands. Subalit ang mga Hapon na nakapwesto sa Saipan ay nakahanda na sa pag-ataking iyon, kung saan nga ay marami silang nailagay na mga landmines, pillbox, barbed wires at mga maliliit na kuta na pinestuhan ng mga machine gunner. Ang mga Hapon din na ito ay nagsagawa ng iilang malalaking kontra-atake, kabilang na ang paggamit nila ng mga fighter bomber aircraft. Gayunpaman, bago maggabi, ang puwersa ng mga Amerikano ay naagaw na ang baybayin kung saan mas lalong napadali ang pagdaong ng iba pang mga sundalong Amerikano sa baybayin at unti-unting dumami ang kanilang puwersa. Kinaumagahan, si Salomon kasama ang 27th Infantry Division ay dumaong din sa baybayin at sumama sa init ng bakbakan. Pagkaraan ng ilang linggo, ang mga Hapon ay patuloy pa rin na dumidepensa at nagsasagawa ng malalaking kontra-atake na nagresulta ng pagkakaroon ng marami at malaking bilang ng sugatan at patay sa magkabilang panig, kung saan ang iba dito ay sanhi ng mapait at madugong pakikipagbuno gamit lamang ang mga kamao at patalim. Dahil sa umaakyat na bilang ng mga sugatan sa panig ng mga Amerikano, ay nagboluntaryo si Salomon na umakyat sa frontline para palitan ang batalyon surgeon na malubhang sugatan. Noong July 7 ng taong iyon, kung saan ang bakbakan ay malapit nang magtapos, natagpuan na lamang ni Salomon ang kanyang sarili na pinamamahalaan ng isang medical camp sa mismong frontline. Walang ano-ano, sa hindi inaasahang galawan ay biglang sabay-sabay na sumugod at nagkontra-atake ang mga kalabang Hapon para sa kanilang malaking depensa. Sa katunayan, iyon ang kanilang pinakamalaking pag-atake sa kabuuang kampanya ng mga Hapon sa Pasipiko. Desperado ay mahigit 5,000 sundalong Hapon ang patakbong sumugod, bitbit ang kanilang mga bayoneta at handang mamatay para lamang mapaatras ang mga Amerikano. Ang mga Amerikano naman ay sobrang nagulantang dahil hindi nila inaasahan na gagawin ng mga kalaban ang brutal at sobrang laki na pag-ataking iyon. Nagtagumpay ang mga Hapon na masira ang forward perimeter ng mga Amerikano at nagbabanta na matalo at magapi nila ang buong hanay ng mga Amerikano sa frontline. Gayunpaman, si Salomon ay nananatili pa rin sa kanyang pwesto kahit pa na ang mga kalaban ay 50 metro lang ang layo sa kanilang station.
nagpatuloy pa rin siyang gamutin ang dumadaming mga sugatan na walang humpay na dumadagsa sa kanyang istasyon. Ang susunod na mga pangyayari ay mas lalong naging delikado nang makita niya ang ibang mga kalabang Hapon ay nakapasok na sa barrier ng kanilang medical station at sinasaksak ng bayoneta ang kanyang mga sugatang pasyente sa labas mismo ng kanyang medical tent. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na dinampot ang malapit na M1 Garand semi-automatic rifle mula sa isa sa kanyang mga sugatang pasyente at pinatay ang kalabang sundalo. Agad siyang bumalik sa loob ng medical tent para subukang ipagpatuloy ang kanyang ginagawang pagligtas sa buhay ng mga sugatang pasyente. Pero wala pang ilang minuto ay dalawa muling sundalong Hapon ang sumugod papasok mismo sa medical tent. Agad na pinaputukan ni Salomon ang dalawang kalaban na kanilang kinamatay. Nang mga oras din na iyon ay napansin niya na 4 pang mga kalabang Hapon ang gumagapang mula sa gilid ng tent. Sa takot na baka walang awa muling pagpapatayin ang kanyang mga walang kalaban-labang mga pasyente ay tumakbo siya palabas at inatake ang grupo ng mga kalaban. Sinipa niya ang kutsilyo mula sa kamay ng isang gumagapang na kalaban bago niya ito binaril. Lumapit siya sa kabila at binaril ang pangalawa. Tapos ay dinampot niya ang bayonet nito at ginamit sa pagsaksak sa pangatlo. Subalit sa pang-4 ay nahirapan siya dahil agad siya nitong nasipa at natagpuan niya lang ang kanyang sarili na nakikipagbuno dito ng suntukan. Mabuti na lang at nahampas niya ito ng bat ng isang rifle nang makadampot siya habang pagulong-gulong silang nakikipagpalitan ng suntok at sipa. Nang muling babangon ng kalaban ay binaril ito ng isa sa mga sugatang pasyente ni Salomon. Naisip ni Salomon na wala na silang oras at ang sitwasyon ay wala ng pag-asa. Naisip niya na kailangan niyang iligtas ang kanyang mga pasyente, baka mapatay ito ng mga kalaban. Agad niyang inatasan na lisanin ang kanyang medical tent habang siya ay pinili na manatili sa lugar para depensahan sila sa kanilang pagtakas. Ang huling salita na narinig nila sa kanya ay ang mga katagang, "I'll hold them off until you get them to safety. See you later." Pagkatapos noon ay mag-isa niyang inarmahan ang abandonadong heavy machine gun at nag-umpisang paputukan ang mga lumulusob pa rin na mga kalaban na noon ay naggagapi na ang kanilang istasyon. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para ang iba niyang kasamahan ay makatakbo. Makaraan ng ilang araw, muling nakuha ng mga Amerikano ang istasyon. Ang bangkay ni Salomon ay natagpuan na pinalilibutan ng 78 patay na kalabang sundalong Hapon na nakatambak sa palibot ng kanyang kinaroroonan. Siya ay nagtamo ng 24 na tama ng bala bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan sa mga tinamong sugat. Ang masaklap pa, nang siya ay patay na, wala pa ring humpay na siya ay pinagbabaril at pinagsasaksak ng mga bayoneta ng mga kalabang Hapon kung saan ang kanyang buong katawan at mukha ay nagkadurog-durog na hindi na siya halos makilala. Siya ay 29 na taong gulang lamang nang mamatay. Sa loob ng 3 linggong matinding bakbakan sa Saipan, humigit kumulang 43,000 sundalong Amerikano at Hapon ang nasawi. Meron ding 22,000 mga sibilyan ang namatay dahil doon. Matinding emosyon din ang naging dulot sa mga kalaban at sibilyan sa lugar na naging dahilan para mas pinili nila na magpakamatay na lang kaysa harapin ang kahihiyan ng pagsuko. Si Salomon naman ay hindi agad ganap na kinilala sa kanyang kabayanihan at sakripisyo. Nito lang 2002, halos 60 taon ang lumipas pagkaraan ng siya ay mamatay nang sa wakas ay pinarangalan siya ng pinakamataas na military honor sa Amerika, ang Medal of Honor. Ang dahilan kung bakit umabot ng ganun katagal bago lubos na kinilala ang kabayanihan at katapangan ni Salomon ay dahil ang Geneva Convention na siyang namamahala kung paano dapat ginagawa ang isang digmaan ay nagsabi na lahat ng military medical personnel ay hindi maaaring gumamit ng sandata sa isang bakbakan, at yun din ay na-misinterpret ng US military authorities dahil ang patakaran na ito ay dapat lamang sundin sa oras ng opensiba, kung saan sa kaso naman ni Salomon ay maliwanag na gumamit siya ng armas para dipinsahan ang kanyang sarili at protektahan ang kanyang mga pasyente. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!